nakikita. May mga sorpresa talaga inilatag dito. Pero nag-wonder ako kung paano papaganahin itong Valentina na hawak ngayon ng TNC Pro Team. Ano ba mga magagandang kunin dito? Kasi may ano naman yung Electrifying Beats, feeling ko pwede rin namang kunin. Even yung ultimate ng isang edit. Diba yung Primal Rat, okay din naman. Kasi hindi niyan makailangan ng stocks technically if you're Tama. the Valentina. Although, pinredict ko to, parang mahirap nga na sitwasyon for Lancy. Tsaka na dito, pwede yung Crimson Beacon. Di ba Crimson Beacon ka? Ano yun continuous damage over time. Habang naka-Crimson Beacon, tas diretso ka ng Arcane Shade. Welcome Kaya to mataterify. Mobile Legends! Di ba? Parang pagpasok mo na siya, pwede mo siyang pantakas. Pero very situational mangyari dito for the Valentina. Very crucial yung early laning kasi, ayan o, di ba normally Valentina yung talagang nagzo-zone. Pero nandun yung respect niya against dun sa range ng Jushin. Kabang-abang ito. Again, game number 1 para sa bakbakan between Smart Omega and TNC Pro Team. May mga maagang kulitan kagad. Pero speaking of the Smart Emblems, ano ba ang mga kapansin-pansin? Definitely yung basic common emblem ni Okir dito with Brave Smite and Tenacity. So gusto niya na parang isa lang siya sa mga magse-set up or support for Omega and pretty much killing spree para dito kay Coil. Oo, ang ganda na ito And umaangat na nga rin naman talaga ang killing spree para sa isang suyo. Feeling ko, pakiramdam ko yung unang gumamit nito ay si King Kong. If I'm not mistaken, dahil nga naman na napakalaking tulong talaga pero may washing na naman ay ginawa. Dito si Coil, kalahati ang buhay ni Ukir at ngayon ay transition ata sila doon sa may top. Balikan lang natin saglit yung killing spree kasi may cooldown din pala siya every time makakapatay na hero. Yep. So ibig sabihin dito, ang gusto ng TNC, mabilisan na laro. Again, they have Hilda. They have, napagsama si Matt Hilda. Oo, Dada Sisters. Ayan na. Dada Sisters. Pero this is what's happening on the map na nga lang din. Shackdo pumasok, kaso 4 na miyembro na TNC ang tumatarget agad sa kanya. Diyan mga ano naman washing. Coil with the first blood. Grabe, sabi nga nila walang makunat sa marami. 4 yung pumupog dito kay Chuck Mamba Tsaka, wait. Pero ito na nga lang din ang mga nangyayari. Dumalawa pa dito ang TNC Pro Team in an instant. 2 minutes into the game, 2 kills agad. Grabe, ang ganda nito sa TNC Tsaka na dito for Omega, medyo kailangan na nilang maghabol ngayon kasi again, early game, mabilis talaga for TNC. Nakaka-killing spree, tapos may mga tumatakbo mga players or mga heroes. So, na-secure din nila yung turtle. Tsaka ngayon, nakikita natin na nahihirapan na Smart Omega because of the mobility na meron yung TNC. Napakaganda nito. And yung extra shield actually, doon sa Guiding Wind, isa yun sa mga way para pumasok dito ang TNC Pro Team. Hindi lang kasi isa ang nasasaniban ng extra shield na yun Lahat na nakapalibot sa isang kay Yawi. Nagkakaroon ng shield. Ngayon, etong tapatan sa ating gold lane, madalas natin ito nakikita. Pero parang nalulugi ata si Joe dito. Pero ito, mas lugi. Si Andorio na sigla na di ay talagang binubuli ni Trin Martisi din. Oo, ito kapansin-pansin para sa ating gold difference. Brought to us by PPI. Ang laki ng lamang dito ni Trin Martisi against Luis. Parang yung position niya rin kasi, pwedeng pa-sandwich anytime. Probably ganun yung gagawin dito ng TNC para meron na talaga silang winning lane. And mahirap nga din naman kapag laging pakalat-kalat yung kanyang ka-lane. So far, things are looking good para dito sa TNC. Nakabuild na ng ilan sa mga items yung mga players. Pero ang laki nung lamang, dalawa agad yung 2K sa TNC. Fury Hammer, available na rin kay Trimar. Ito na naman yung mga chapsuy, di ba? Siyempre, pag chapsuy, healthy. At healthy yung nagiging start din dito para sa TNC Pro Team. But instead, wala rin sila masyadong pinipilit. More on farming muna si Coil. Tahimik lang talaga. Level 7 actually itong si Coil. Habang level 6, itong si Andorio. Hindi naman ganun kalaki yung gap in terms of the level. Pero ang maganda kasi dito, yung aggression ng TNC tuloy-tuloy pa rin. Oo. Tsaka ngayon, nung mabate si Luis, ito na nga lang din ang kanila magiging follow-up. Kaso yung follow-up na magagaling dito sa Smart Omega, hindi magiging sapat. Instead for TNC, look at the way na dumistansya sila agad after that kill or after that skirmish. Galing umiwas din. Tsaka alam din ng Smart Omega TNC yung kanilang mga power spike. So hindi sila kagad bumababa dito. At tsaka magkakaroon din kasi ng objective Tsaka parang inaantay lang din muna dito ng Smart Omega na maging makunat sila. And even for TNC, alam nila yung kakunatan ng kalaban nila kaya hindi nila pinipilit. Kasi remember kanina nakakuha ng kill doon sa may middle lane against Chuck. Ang tagal bago na nakuha. Pero wait lang! Nandito
na nga lang din ang Holy of Play na magagaling sa Right. Smart Omega. Kaso nga si Three Martisi ang mabibigyan habang sumasayaw-sayaw si Andorio makakuha pa ng pagkong. Maiiwan si Lancy, but there's going to be a guiding wind para Hoy, alis! Pero sumunod si Laukir. But instead, it's going to be a turtle plus a kill for Smart Omega. Ganda ng naging turn ng Smart Omega dun, ha? Oh, yun yung binabanggit natin that for Smart Omega, yung sustain overtime, may Turtles Posans and even a Vengeance para dito sa side nila Chakno. So nangyari is, sila bumabalik yung buhay, pero yung nangyari naman sa TNC, na-countered, ay! Ala, si Bigyan ka Jom. na. Nabuhay pa si Jom dito habang si Luis at si Benny ay nandito rin. Uy, binibigay na pala kay Andorio yung kabilang lane, ha? Oy, maganda to if ever. Kasi ngayon nakita natin na mas maaga makakapalagbahabol si Andorio. Tsaka dun sa gold leaders natin, brought us by BPI, lamang itong si Andorio at malaki-laki ito para against dito sa mga players from TNC. And yun naman yung gusto mo kapag may joy ka makaipon ng maaga, makascale ng maaga, as long as hindi pa namamatay yung joy na to, malaki ang pag-asa na makaburst pa. At makapag-open na magandang bukas. Pero ngayon, ang ganda ng opening. Good Three pa. Martisi na naman na pinupuruan. Nandiyan ang mga bala. Pinaulan na, pinakain. Three Martisi is down. Sumasayaw-sayaw sa Benny Cutie. Kuna At to. dyan na naman force with a chrono. And Synchrovision, hihit. Pero makakapag-flicker out si Luis. Susundan pa rin nila. Sinandun ang mga burwa. At mabubura na nga lang din doon si Jack. No follow by Naku, Coil. nabuhay pa. Niligtas si Jom na nga lang din na hindi yata makakaligtas pa. It's going to be a kill here for Coil. Grabe yung palitan. Oo, medyo nag-overstay din yung, or pinili talaga ng TNC na gumawa ng play. Alam nila na makakakuha sila ng kill. Sumakto din. Kaya pinorse ni Lancy. Parang okay sa kanya kahit mamatay din siya at that time kasi alam niya na dadating naman si Cole. So lumaki ang kalamangan niya yun ng TNC. 4-2 for our score. And yung problema naman for Omega, medyo skill-based kasi yung mga heroes nila. So, panagamit na rin dito yung Earth Shatter or even Primal Wrath para kay Luis, medyo mahihirapan na. Kailangan muna nila magpakunat. Pero speaking of kakunatan, meron ang Radiant Armor. Oops, pero susunod dito, Mr. Kniegel ay maaga-agad na gagamitin dito ni Yawi. Pero dito sa may pinakalikod, si Three Martisi medyo mainit ang dugo dito kay Chakno. Chakno is down. Luis trying to run away pero hindi na yata makakatakbo pa dahil nandiyan ang pagsayaw-sayaw. Synchrovision and Chrono Dash is here for Benny Cutie. Jom trying to run away. Habol Yawi and Three Martisi. Joe will fall down. Grabe yung Da Sisters dito Ito yung matindi talaga sa isang Hilda at Matilda. Kahit saan ka magpunta, pupuntahan ka niyan. Oh, yung isa palipad, yung isa patakbo. 'Di ba? So Pasugod pasugod talaga parehas. And aside from mapasugod, yung Valentina din dito is nagiging a source of crowd control para dito sa side ng TNC. Kaya nagiging maganda yung kanilang pag-set-up. And for Lancy dito, very stable job. And kay Yawi, perfect KDA pa pala si Yawi, 106 out of 7 kills. Oo, partida sobrang agresibo pa niya yan. Medyo nag-worry lang ako dito kay Jom ng actually second death na nakuha niya kanina. Pero available na rin naman yung kanyang Sky Piercer. Gaano kaganda ito para sa isang Granger? Oh, alam natin yung Sky Piercer kasi sabi nga sa isang interview ng mga players, pag may Sky Piercer ka na, pag nakita mong padeds na, KS-in mo na KS para na. diretso stacks. And yun kasi yung purpose talaga ng Sky Piercer. Tsaka kailangan niya kasi ng enough stacks dito, lalo na later on, kapag nagtuloy-tuloy kasi na siya lagi pinupununan dito, magre-react na rin ang bagong barangay. At ito na nga lang din nasugod ang TNC Pro Team, lilipat si Yawi at tataba dito ay dalawa. Sakto matutunaw na nga lang din. Samasayaw na naman sa Si Luis. si Latag dito at si Luis na ngayon. Ay, makakaligtas pa nga ba? Oo, ang sagot. Habang yung Torre ay hindi na nga lang din makakaligtas pa. TNC Marinis na naman na pag-jump in. Ibang klase yung mga galawan ng TNC. No? Sabi nila, hindi na natin makukuha o hindi na tayo makakuha ng hero. Sige, ating puntiryahin. Napakabilis na pag-responde mula dito sa Phoenix Army and ng Smart Omega ngayon. Sila ang naghahabol. Sila ang kumakapit sa kanilang mga cellphone ngayon. No? Tsaka kita natin kanina, team fight damage. Pinakamataas na source of damage for TNC si Benny Cutie and si Lancy. Tapos kung titignan mo yung items ngayon, isa pa lang talaga yung merong anti-magic damage para dito sa Smart Omega, which is si Chakno pa. So para nangyayari ngayon, yes, na kukuha yung magic damage na or magic defense for Chakno, pero yung physical naman yung nako-compromise. So hindi pa balanse ngayon yung nako-contra in short
ng Smart Omega pagdating sa damage. Kaya nagiging maganda yung team fight para dito sa TNC. Tsaka ramdam din natin yung beaten pagdating dun sa panghawak doon sa crowd control na meron sila. No, nabanggit mo to kanina, Ate Chantel, no, na si Luis ang isa sa mga main source of crowd control nila. Si Chakno siguro pag tumama yung kanyang gulong-gulong, pero andito si Trimar na naka-abante rin. May soft reason sila na gagawin dito sa Lord. Nakamatsyag lang din si Andori dun sa may bandang ibabang parte. Habang ito na naman yung reset. Naku, ang haba na naman ang hawakan dito sa Lord. Ang hirap kasi yung gulong-gulong ginagawang giling-giling dito nila Yawi. TNC Pro Team ay hawak pa rin yung Lord. Di nata 10K, pakakawala 11K. pero mukhang peke muna to. Bait lang din. Glancy may naka-ready dito Primal Rat if ever man. But still, grabe yung opensa nila dito. Nagamit na yung Revit. Ayaw nga, nagamit kagad din Chakno yung Revitalize. Tsaka ang ganda rin ng flow ng minion ng TNC dun sa may top lane. Ngayon naman, 11K na yung buhay nito. Bibit-bitin si Team RTZ. Si Luis ay umaabante kalahati yung buhay kung Grabe. sila'y nagamit na. Okay, pumasok din sa Andorio. Target niya makaagaw ng Lord. Kaso nga lang yung buhay nila maaagaw dito. Look at those dashes. Papasok na sila Lancy. Yan na naman pagbuga. Gumamaya na ng Primal Rat. Members of Smart Omega ngayon ay walang naabutan na Lord. Ibang klase. Nung nakita nila nakalahati yung buhay dito ni Ukir at nagamit yung Revitalize. Tsaka sila lumaban no? Tsaka na dito yung pinili ni Lancy. Di ba pasugod na dito yung Smart Omega, gusto nilang patayin si 3 Martizi kanina. Tapos ang ginawa niya, ang in-IMU niya, yung Primal Wrath para pwede siyang mag-normal hit. Kaya napaatras din dito yung mga players ng Smart Omega. So a wise decision para dito sa TNC and slow and steady ang kanilang nagiging play para dito sa ating match. Kaya naman sobrang taas na rin ng gold for Benny Cutie. May Feather of Heaven plus Holy Crystal. So, holy damage na yan para dito sa kanyang harit. No, maganda na na-highlight natin yung mga Infinix in-game equipments. Kasi yan yung kailangang matyagan ngayon ng Smart Omega. Hindi na biro yung damage dito ni Benny Cutie at maaari na talagang manalasa ang bagyo maya-maya. Ngayon, mahaba-haba pa naman yung oras para dun sa next na malaking objective. Pero si Andorio, trabaho lang talaga, hindi sumusuko ang bagyo, ang bangungot. Oo, no. Mataya per Omega kasi dito, ang concept nila, gusto nilang pahabulin din si Andorio sa items. Though level 15 naman both yung mga junglers. Ayun, nakapag-build na siya dito ng kanyang Wishing Lantern. Oo. So, nandun na yung damage niya. Kailangan lang niya ng mga pang next na Lord team fight para siya yung isa kasi sa pwedeng dumiretso dun sa defense ng TNC at hindi siya pwedeng basta na lang mabigyan. Inatam niya naman, nakita natin yung Meow Rhythm of Joy niya. And so far nga lang tila ba binuhusan ng malamig na tubig sila doon. Kasi nga, katulad na sinabi natin, ang ganda ng pang-box out dito ng Da Sisters. At speaking of which, si Hilda ngayon ang kanilang iangat. Kaso nga lang sa pipi nakalikod, makakapag-free. Ay, nakatakas! At makakatakas pa rin si Flame Martizi, pero hindi makakatakas. It is going to be Jackno na mamapatay Luis! dito. Benny Cutie for the killing spree. Luis is down. 2 members down for the side of Smart Omega. Ang bilis ng transition ngayon, lipat sila sa ibang linya. Ibang klase yung galawan dito ng TNC and yung layer ng mga crowd control na meron sila ay tuloy-tuloy lang talaga. Lancy, isa rin sa mga nagiging heroes dito na sobrang hirap pikitin. Benny Cutie yung bagyo! Grabe! Signal number 4 na agad! It's going to be a mega kill plus a turret destroyed here on the bottom lane. Pwede ba silang dito, dumiretso na ng Lord, 20 seconds, tapos si Okir kasi yung pang zone, di ba? Ng Omega. So nakita natin on that last team fight, maganda naman sana yung pwedeng positioning for Smart Omega, pero kulang pa sila ng damage. You questioned earlier the effectivity ng Sky Piercer. Madami natatakot sa Granger na may Sky Piercer, pero hindi siya as nakakatakot kung walang stacks yung Sky Piercer. Si Jomis nila at 022, so, ibig sabihin, kahit 10, wala. Wala nga Tsaka ang hirap din kasi ng sitwasyon dito ni Jome, no? Hindi niya matarget ng maayos yung kanyang mga Death Sonata dahil nga sa likod ng mga heroes dito ng TNC Pro Team. Imagine mo, may sasalong 3 Martizi, sasaluhin lang yung Death Sonata, tapos pupunta lang sa damo, mag-heal lang doon. Diba? If ever man na may maipit, may guiding wind para mailigtas. At nakita natin yung kanina na bumuhos ang Smart Omega kay 3 Martizi, pero ang ginawa lang ni Yawi, sinundo lang. Saka walang 10, so medyo bitten
talaga yung nagiging damage dito for Smart Omega. Pero kung hindi nabibitin ngayon, STNC Pro Team, maganda rin yung wave control nila dito, Burrito. Oo, no, nalalapit na nga rin ang isa sa mga K dito sa laban na ito, ang katapusan ng game number 1. Ang Lord ay nasa may bandang ibaba. Ngayon sabay-sabay ang mga minions sila dito, pero mabilis din lang matutunaw mula dito sa mga minions na dala-dala ng Smart Omega. Nakantabay lang ang CNC. Papasok nga ba sila dito? Lord ay nasa may bandang ibaba, pero gitna atapon din rin nila. Okay, 5 sa 5. Lilipad dito si Yawi. Hindi pa rin naman niya i-connecta. Pero kokonekta dito yung mga damage sila doon sa pinakabase na torre na Smart Omega. Lipat naman ang side sila doon sa may bandang taas. Sinakalas sa leeg si Tremor TC. Pero sasayaw, andito ang bagyo. Pinapaulan na sila ng mga dashes. It's going to be unstoppable kill. Patay na dito si Luis. Matitira dito ang 4 para dumepensa. At nag-aantay pa rin ng TNC Pro Team ng kanilang next wave. Grabe yung TNC dito. May clearing operation sa barangay. Andito na yung mga minions sa may bandang gitna. Ito na nga lang din ang offline linis. Pero 4 ang kailangan linisin dito. Nandiyan ang mga washing-washing. Naglatag na naman na sama for si Benecuti. At andito ang krus ng Calvario. Medyo kinakalvario. Binabangungot ang bagong barangay Omega. Pero at the same time, lumalaba. Pumapalag. Pero hindi yata magiging sapat ang kanilang pagpalagasin na dito na TNC Pro Team taking game number 1. Matindihang galawan ang ipinamalas ng Phoenix Army